wala naman talagang isang guidebook kung paano ba maging entrepreneur, paano ba mag-handle and everything. Kasi being an entrepreneur, ikaw din siya plus your business. So parang nakadikit siya. So kailangan yung emotional intelligence mo okay din. Yan, mga kapartner, today we feature a young founder who turned a simple love for tote bags into a full lifestyle brand, crafted with passion, discipline, and creativity. From humble beginnings on IG to 7 years in manufacturing and retail, she built a business that shows na minsan ang hobby ay pwede maging totoong negosyo. Let's welcome the inspiring founder of By BTG, Miss Riz Lactao. Welcome po sa Patok sa DZAR, Creative Outlet Turned Real Business. Meron ho silang pagkakataon upang bumati, magpasalamat, especially those who are with you behind the scenes. Hello. Salamat Katok and ka-partners for having us. So I'm Riz Lactao of By BTG. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Patok for this opportunity, pati po sa team members, sa aming bag makers, sa admin team, marketing team, and sa lahat ng sumusuporta sa brand namin simula 2018. Yes, Reese, when you look back at the very beginning, no, ka-partner Reese, ano yung moment na na-realize mo, uy, business na talaga to? Okay, yung bag kasi, nung una pa lang, hilig ko na siya. So, yun nga, creative outlet dahil mahilig ako mag-outfit check, ganyan. So, picture and gusto ko i-match ko yung bag ko sa outfit ko. And then, nung nag-travel kami sa Japan yata, parang na-observe ko na yung mga lalaki, mga babae, lahat sila naka-tote bags and ginagamit nila yon as their main bag. Na gawa ay tela. Sa atin kasi noong mga panahon na yon, ang uso pa, mga eco bags. So, yung mga katsa, na madalas nakatago siya sa loob ng bag natin as extra bag. If, halimbawa, nag-shopping tayo or something reusable, ganyan. So, naisip ko, bakit hindi yung katsa na tela, gawin nating fashionable yung design? Fashionable enough na gustong gamitin sa araw-araw. Na pang school, pang work, ganyan. So, nag-start ako, meron akong kaibigan na nagtatahi siya ng bag. So, nag-design ako, pinagawa ko yung sample. Tapos, merong MOQ, usually 100 pieces. Umpisa pa lang nun, wala pa naman ako masyadong budget. Sabi ko, sige, gawa tayo ng tigi-isang sample. And then, bigyan mo ko ng fabric swatches para sa colors. Tapos, yun yung ipopost ko. And then, parang first month after ko siya i-launch, nag-pre-order muna ako. And then, naging effective siya. Siguro naging effective kasi sobrang natural siya for me. Yes. Parang hindi ko siya na-feel as work kasi na-enjoy ko siya. So, nag-post kami ng pre-orders, ganyan. After a month, nakaipon ako enough na magpagawa ng MOQ, which is yung 100 pieces. And then, dumami na yung Instagram followers namin. Wow. Yung mga supporters, ganyan. May mga pop-ups kami. Nakikita ko yung mga customers na gustong-gusto nila yung product. Then, na-realize ko na parang, okay pala to, parang naging negosyo ko na talaga siya. So, dun ko lang na-realize, nung nag-earn na ako, na, okay, parang yung something na na-enjoy ko, pwede ko pala siya maging trabaho or maging negosyo. Yun po ako, partner. Amazing naman yung istorya mo, no? Yes, kapartner, you came from a customer service background, tama? Paano ka nito natulungan sa pag-build ng iyong brand? Ayun, so yung experience ko after graduation, customer service sa airline industry. So, customer service, mabibuild yung patience mo, yung way of communicating to customers, kung paano mo sila ipapacify na mabigyan mo sila ng proper service, ganyan. So, since 6 years yon na pagtatrabaho sa airport, iba't ibang klaseng tao yung nakasalamuha ko, different walks of life, parang dun ko natutunan kung paano makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao, kung paano mabigyan ng proper service, ganyan. So, parang naging natural siya na yung work ethic ko, dun din na-build, pati yung patience as well as yung discipline, yung disiplina na ilang oras ito yung trabaho mo, ganyan. So, doon ko po na yun sa customer service. Malaking help siya sa akin kasi syempre, hindi naman palagi. May customers tayo na okay kausap. Yes. So, minsan kailangan mo ilagay yung sarili mo sa lugar niya para mas maintindihan mo siya. Kumbaga, yun po. Yes. Sabi sa introduction natin kanina is ano mo lang to dati, parang hobby mo,
Ano yung biggest mindset shift mo na natutunan mo for being a hobbyist to becoming an entrepreneur? Yun nga po, yung something na natural na gusto mo, Mm-mm. for as long as na-enjoy mo siya, nararamdaman din siya ng audience or ng tao eh. Na pag na-enjoy mo yung isang bagay, parang madali sa'yong kumilos, madali ka maging disiplinado. Kumbaga yung passion mo, yung purpose nandoon. Then yung fact pa na yun naging passion ko nakakatulong kasi nagkaroon ako ng mga employees. So nasusuportahan ko din sila. Yes, are you be able to walk us through sa mga first few months na sinikap mong magbenta kahit limited lamang yung budget mo and as well as the resources? Yes. So, nung first year, hindi ko naman masasabing one-woman team ako kasi syempre may team na gumagawa ng bags. Pero, ginawa ko muna mag-isa yung mga bagay para ma-market ko yung produkto ko. Halimbawa, ako yung nagtitake ng pictures, ako na rin yung nagbo-model, ako na rin nag-i-edit, yung website ako na rin gumawa, customer service, ako rin magpapack, ako rin magka-quality check. So, bawat produkto, after niya sa production, lahat sila dadaan sa akin. And then ako rin yung magmamarket. Parang ako yung naging face in front and behind the brand. So, dahil kabisado ko na siya from production to parang naging madali siya for me na ipasa nung nagkaroon na ako ng team. Yes. Oo, ikaw na rin magde-deliver. Hindi po. Magde-deliver if meet up, ganon. Pero ako yung magde-deliver sa rider na magpipick up. Ayun, opo. Ayan, nakala ko siya na rin yung deliver ka partner, Chiclet. Yeah, so what made you finally decide ka partner to move from outsourcing to in-house production and how tough was that transition? Yun po actually isa sa first challenge and opportunity din na nangyari sa brand. So, nagkaroon po ako ng subcon for 2 years and then nagka-problem po pagdating sa paggawa ng bags and then sa finances. So, kailangan ko pong saluhin yung buong team ng mananahe. Bilang hindi naman po ako sanay na nagli-lead ng tao, tapos, kumbaga, nag-start ako, sarili ko lang lahat, ako lang yung minamanage ko. Parang nag-adjust po talaga ako kung paano maging leader. Tapos, syempre, yung cost din po na magsiset up ka ng sarili mong tahian for a limited time lang. Tapos, yung supplies din, parang dun ko po din nakita and mas na-appreciate yung process ng bag making. Kasi, iba rin po yung dadating sa akin yung bags gawa na siya. Nung ako na po yung nagpo-produce ng bags, nakikita ko from cutting to sewing, lahat ng steps, mas na-appreciate ko po kung gaano kagaling din yung mga bag makers. And then, kung yung procedure kung paano siya gawin, parang pagbuo na kasi siya, ma-appreciate mo siya eh. Pero yung steps behind, and then yung craftsmanship, yung passion din ng bag makers, parang mas nakaka-motivate din po siya as a leader. Yes, tama ka dyan, no? Ka-partner Reese. Very saturated na rin kasi yung bag industry. Napakaraming brands na pwedeng pagpilian. May mga known brands, may mga startups, mga ganyan. What makes Buy BTG stands out from other bags in the market today? Siguro po yung story ng brand. Yung brand po kasi before siya naging Buy BTG, Badass Tote Girl siya. So, Badass Tote Girl, yung time na yon, kaya po siya naging Badass, yung name. Na-inspire po ako sa isang book na You Are a Badass. So, yung book na yan, it's about empowerment and being unapologetically yourself. So, nung nabasa ko yung librong yon, bilang mahiyain po talaga ako nung bata ako, medyo awkward ako sa interactions, ganyan. Parang yung book na yon, nabigyan niya ako ng confidence na wala ako. Yes. Na yung confidence na yon, na-impart ko po siya sa bags. So, yung way of marketing ko before, ganun, parang just being yourself. And then, yung time na nag-mature na yung brand, kailangan ko siyang i-rebrand to cater more, kasi po very limiting na girls lang and bags lang yung pwede ko ibenta before. Parang yung story po is still the same brand essence, pero ngayon po parang it's a blank canvas for you, related din sa material na meron kami, na you can always start over with failures, learnings, and everything. Parang, kaya po yung marketing namin is more of that. An empowering, and then being yourself. Din po, plus, of course, yung quality rin po ng
gawa ng mga bag makers namin. Yes. So, badass tote girl. Yes. From bad to good. Parang ganun no, yung BTG ka-partner Chiclet. Ayan. So, next question lang ka-partner. So, how do you balance the style, function, and affordability ng designs ng mga bags ni BTG? Una po sa lahat, isipin namin sino yung customer or sino yung market ng design na to bago namin gawin yung design. For example po, itong utility tote. Parang ang naisip namin dyan yung students. Ano ba usually ang kailangan ng students na nagko-commute? For example, kailangan nila na may zipper, may laptop sleeve, maraming pockets. So, dun po muna nag-start yung kung sino po yung customer namin. Dun namin gagawin. Then, tsaka namin sa sketch. And then, yung bag maker and pattern maker, sila naman po sa technical side. Sila yung magsasabi na, mas okay if may lining siya ng ganito or babawasan natin sa ganito. More on collaboration po yung paggawa ng design. Kung umbaga po, may idea, sino yung market. Ako po mag-iisip ng kung ano yung magiging look niya. And then, yung bag maker naman po, yung parang last na mag-iisip kung paano namin gagawin yung isang design. Yan po. Yes, sa pag-iisip ng mga designs, no? Hindi ka ba nabe-burn out minsan? Like, many entrepreneurs kasi nabe-burn out sila in paano mo ito, how did you know na we're burn out na? Paano mo hinaharap? Like, sa dami ng, halimbawa, sunod-sunod yung mga negative feedbacks na natatanggap mo, mga ganyan. So, paano yung ginagawa mo? Well, yung burnout naman po, it's normal, pero kailangan mo siya i-label eh. Na-figure out ko lang din po na yun na pala yung nafe-feel ko nung medyo nawawala ako ng motivation, tapos laging pagod. Yung parang naisip ko nga kahit gaano ka ka-creative, syempre, trabaho ko na din siya. So, it's something na may pressure din na meron akong kailangan ma-meet na targets ko, ganyan. So, pag yung may burnout na ako, usually nagbabasa lang ako or nag-watercolor painting. Meron akong ibang outlet na gagawin ko para, kumbaga, ma-enjoy ko rin yung sarili ko. Kasi for the longest time, bago ako nagkaroon ng team, parang lagi pong trabaho yung iniisip ko eh. Akala ko dati, parang hustle is the only way. Hindi pala ganon. Parang hustle and rest. Dapat, pina-priority din siya. Yan po. So, other activities, yoga, ganon. So, natry mo na rin ba ka-partner yung financial mistake? So, kung natry mo, ano yung masasabi mo na sana hindi ko na sana inulit? Yes po. So, una po doon yung nagkaroon ako bigla ng team, yung from outsourcing to in-house. Yes. Syempre yung proper costing, parang hindi ko po masyado na-consider yon, as well as yung magkakaroon ako ng buong team. Syempre, may government benefits, yung salaries, expenses, ganyan. Kasi madali po mag-manage if ikaw lang muna eh. Pero pag may other people involved, kailangan talaga para naka-record lahat. Pati po yun nga, mali yung costing ko, so naapektuhan niya yung growth and yung margins nung product. So isa po yun sa na-experience ko na financial problem sa by BTG. As dumako naman tayo like sa personal, mga ganyan in business decisions, hindi ba nagka-clash minsan yung emotions mo? Halimbawa kasi businesswoman, entrepreneur, and then also a wife, di ba? And then sa iba pa, sa mga friends mo, ganyan. So, how do you separate like personal emotions from business decisions? Yung emotions po, nung una, naging problem ko din yun. Kasi syempre, bilang emotional din ako na tao, parang madalas yung decisions ko nagbe-base on emotions. Na-realize ko po na dapat kapag gagawa ka ng decision, neutral yung emotions mo. Hindi yung magde-decide ka dahil excited ka or galit ka, ganun. Pag-manage ko po is binibigyan ko po ng time kung ano yung importante. So, kung ang priority ko po ay pamilya, yung oras ko po nasa pamilya. Kung priority ko po trabaho, nakafocus po ako sa trabaho. Malaking adjustment din po kasi bilang wala naman talagang isang guidebook kung paano ba maging entrepreneur, paano ba mag-handle and everything. Kasi being an entrepreneur, ikaw din siya plus your business. So, parang nakadikit siya. So, kailangan yung emotional intelligence mo okay din. Para lahat po, ang daming learnings na kailangang pagdaanan. And kung ano man yung mga
naging failures ko before, naging essential naman siya kasi part siya ng story. And then from there, dun din naman po ako natututo sa mga past mistakes. So yun po, balancing lang din ng emotions and as well as nakikipag-uusap po ako, communication. So if for example, meron akong problem sa work, ikikwento ko sa husband ko or sa mentors, ganyan, kukuha ko ng advice kasi at the end of the day, kahit ako yung nagli-lead sa people ko, hindi naman po lahat ng bagay alam ko. So, makukuha ko rin yun sa mga taong nag-guide sa akin. So, dapat talaga balance ka, partner, ano? Yes po. So, balikan ko lang ka, partner. Nung una mong pinost itong si by BTG sa social media, ano yung expectation mo at ano yung totoong nangyari talaga? So, nung una ko po siyang pinost, 2018, teaser, parang may mga few likes lang, mga 5, ganyan. Tapos, kasi, nagsa-start pa lang yung mga brands sa Instagram noon eh. Nagsa-start pa lang po yung mga brands sa Instagram noon. So, may mga friends and family usually ang unang magre-reply, magko-comment, ganyan. So, sila yung mga unang nag-support. And then, nagulat na lang ako na after a while, wala pa po kasing Instagram ads dati. So, very organic siya. Na meron ng isang nakabili sa akin, and then, pinost niya. Kumbaga po, naging word of mouth din, naging organic yung reach. So, yun po, parang hindi ko in-expect talaga na magiging negosyo siya eh. Kasi, ano lang siya eh, parang something na, sige, try ko nga to if mag-work. If not, isip ako ng ibang pwede kong gawing business. Ganun po. Yes, naiisip mo ba ngayon to expand and then may gawing like customization o di kaya mas maging personalized yung bags kasi I see a lot of spaces of blank space yeah sa bags. Yes. So, the reason why it's blank, it's canvas, yung target po is maximalist and minimalist. So, if you're a minimalist, okay na sa'yo yung plain lang, and then yung outfit mo na lang yung or pop of color lang siya. Then, if you're a maximalist, some of our customers, they paint on our bags, they put pins, they put anik-anik. So, yun po siya. Pero for expansion of the brand, iba't ibang product lines po we have for the next 2 years, as well as branching out na kung saan pa po pwedeng ilagay yung produkto namin. Yun po. Do you provide the anik-anik? From the time to bags? time, yes ma'am. From time Meron to time, kaming really? collaboration with other businesses. Nagagawa kami ng mga bag charms, ganyan. Like on the spot? Hindi po on the spot. Plan po siya na launch. So, Yes. for example, ang business niya ay bag charms. Oo. So, i-collab namin on both on our websites, ganun. Para tulungan na din po. Yes. Maganda kayong sumama sa mga like pop-up store Yes. and then do it live. Like yung mag-live painting, ganyan, di ba kung ano yung gusto nilang design ng bags, no? At syempre, dahil naka-live tayo, may mga komento tayo galing sa ating Facebook and YouTube live stream. Sino-sino sila ka-partner Chiclet? I-shout out mo na. Ayan, si Marie. Wow, ang cute naman ng bag as. Pangkikay talaga. Liza Montenegro, napa-order ako agad. Sobrang aesthetic ng design. Perfect for school and work. John Carlo Reyes, Idol, gaano po katiba yung tela? Kaya po ba pang heavy books? Yes po. So, it's durable canvas. Siya po yung pinakamakapal na canvas sa market. And then, before po namin siya i-launch, usually dahil ako po bilang marami akong dala, lagi po din siyang wini-wear test. And ang usual naman po ng bag ay laptop, libro, mga makeup, notebook, lahat po ng dala ko sa bag. So, usually po, mabigat talaga siya. Oo, yung buong bahay. Yes. Oo. Then si Camille Diza naman, super love it, ang tibay. Parang kasya lahat ng gamit ko, highly recommended. Sabi naman ni Joshua Villanueva, paano po linisin tong tote bag? Pwede ba i-machine wash? Hand wash lang po siya. And then, hindi po siya pipigain. Ihahang lang siya after labhan. Oo, halimbawa, pag nagkaroon ng stain, ano yung may advice mo na brush ba? Mild soap po. So, isa-soak lang siya sa warm water. Maybe mga 30 minutes. Then, tsaka siya isa-scrub onte. Oo. Lalong-lalo na yan ang mga problema ng mga estudyante. Halimbawa, sumabog yung tinta ng Opo. ballpen nila, di ba? Sa loob. Tapos, ayun, parang ang messy. Tignan. So, marumi na siya. Yung parang ganun. So, what do you advise? Yun po. Yung ink,
medyo mahirap po siya tanggalin sa canvas. Pero hindi pa po namin siya na-experience before. Pero more on mga stain ng food, madali naman po siyang tanggalin. And hand wash lang po, madali Hand wash po lang. sa Gawin mo na lang siyang design, di ba? Yung Yes. stain na so i-maximize mo pa yung stain ng bag. Ayan. And then, sino pa yung mga nagkomento, ka-partner Chiclet? Ayan, Mark Joseph Rivera, hands down, one of the best tote na nabili ko. Thank you for this quality product. Ayan, Ayi Rishi. Hello po, Patok. Gusto ko po yung mga ganyang bag. Very minimalist. Available po ba ito sa Shopee? Sa ngayon po, ang products namin ay available sa aming website, Yes. www.bybtg.co. Meron din po kaming TikTok shop, bybtg.co din po. Yung Shopee po namin, ibabalik pa lang po namin siya this month. Inaayos lang po namin yung inventory. Sabi naman ni Sheila Marie Gomez, may inner pocket po yung tote bag for phone or small items sana. Yes po. Meron pong pockets lahat ng bags namin and may lining din po. Ayun, magkano po yung tote bag? And may discount po ba pag 2 peraso? Ngayon po may sale kami sa website. So, malaki po yung discount na pwede nyo pong makuha. Yung bag po namin, ang range ay 900 to 1,650. Yun po. Yung maliliit na items, 200 to 350 po. Yes, sulit na sulit, 'di ba? So marami ng pockets inside mga ka-partners at kapatok. Sabi naman dito ni Jeric Lantican, solid ang tote bag, hindi basta-basta, matibay at stylish, pwede pang araw-araw. Yes, sabi naman ni Patrick Mendoza, kaya po ba nito ang 14-inch laptop? Need ko for school. Yes po. Kasha po ang 14-inch laptop. Yes, Up to 16 inch kasyang-kasya po. ang 14-inch. May mga pangalan ba itong mga bags mo or by BTG lahat sila? This one, ang tawag po namin dito ay onigiri bag. So, yung shape niya is Yeah, similar sa onigiri. onigiri sa Japan. Yes. And then, na-expand yung side niya. So, pwede siyang Amazing. ganyan. And then, this one is utility tote. Ito po ay buckle tote. Ito po ay chunky pouch. So, mukha lang siyang maliit, pero sobrang dami pong kasya sa loob. As well as this micro pouch po. Para yung mga maliliit na bagay sa loob ng bags Oo, natin. pwede for makeup, mga cable, na mga Yes. sa pang charger, di ba? Kaya pala nakakagutom tignan yung onigiri bag niya. Di ba, ka-partner Chiclet? Oo. Yes, sino ba yung mga ibang nagkomento ka-partner? Tanong lang muna ako, ka-partner. Oh, sige. Yes. Personally, ka-partner Riz, ano yung favorite mo sa lahat ng bags ni by BTG? Hindi ko pwede sabihin na lahat sila favorite ko. Pero, yung lagi ko pong ginagamit, yung utility tote, bilang marami nga po akong dala palagi, araw-araw. Kasi, 6 yung pockets niya sa labas, tapos may 2 pocket pa siya sa loob. Minsan po kasi sa loob ng bag ko, nawawala rin yung iba kong gamit. Nahihirapan akong hanapin. Kaya, gumawa kami ng bag na sobrang daming bulsa para naka-organize kung saan ko ilalagay lahat ng gamit ko. Yun. So, dito ba sa utility bag, meron din bang may mga sizes? Like, yan na talaga yung size niya? Sa ngayon, isa pa lang po yung size niya. Pero kasya po dyan up to 16 inches na laptop. So, mula sa paborito mo, punta naman tayo sa ano yung pinaka-best seller na bag dito sa by BTG? Ito pong onigiri yung pinaka-bestseller namin. Bukod sa madami siyang color combination, madali din po siya ibagay sa iba't ibang damit. So, usually yung mga students, ito yung binibili nila, mga working girlies, yan po. Oo. Ayun. So, balik tayo sa nag-comment, si Mr. Kevin Salazar. Available po ba tong tote bag for COD? Planning to order today. For TikTok shop po, GCash po yung available. Hindi pa po active yung COD namin for now. Ayan. Cherry Ann Pascual, limited edition po ba yung design na to? Baka maubusan ako. This one po, yung on canvas collection namin. Until next year, mga hanggang second quarter po. Before school, magpapalit na din po kami ulit ng collection. May time ka pa mag-ipon. Yes. Ito naman si ka-partner Mark Anthony Cruz. Gaano po katagal ang shipping pag Metro Manila? Need ko agad eh. 1 to 2 days lang po. 1 to 2 days lang daw ho, ka-partner Mark. Sabi naman ni Leo Ramiro, pwede po bang groceries? Matibay po pang handle. Yes po. Kasi kahit po sa travel, actually, pwede siya. Pang hand carry sa aeroplano mismo. Matibay din po siya. Napakaganda ng idea nila no dun sa utility bag kasi yung iba
blank lang talaga yung bag sa loob, like wala kahit maliit na pocket, then bibili ka pa ng another organizer. So parang there is another bag inside the bag. So napakaganda nung idea doon sa utility bag. Ayan na, napakaraming pockets and para organize lahat ng gamit mo, 'di ba, mga ka-partners at kapatok. Mm-mm. May mga future plans ba si By BTG, ka-partner Reese? So sa anniversary po ng by BTG sa January, magkakaroon po kami ng Build Your Basic Tote. So ang plan po is dadali namin yung isang bag, ang aming sewing machine, Yes. and then yung parts po ng bag, and then pwede po sila mamili kung anong kulay yung ipa-match nila sa katawan ng bag. So customize your own bag po siya sa anniversary. Wow. So, happy anniversary. Siguradong mahaba ang pila niyan hanggang EDSA. Oo. Oo, From kasi Marcos customize. Highway to EDSA. Yes, ayan, 'di ba mga ka-partners? Syempre no, meron kang mga tao na nakasama with your ups and downs dito sa iyong pagnenegosyo. Ano yung mensahe mo sa kanila? Baka may mga nais kang pasalamatan. First, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nag-guide sa akin sa entrepreneurial journey ko. Yung pamilya ko, ang parents ko, ang in-laws ko, as well as sa mga friends and classmates ko. Pati na rin yung lahat ng mga nakatrabaho ko. Dahil sa lahat naman ng tao na nakasalamuha ko sa brand, bawat isa sa kanila, meron ako natutunang lesson na hanggang ngayon na-apply ko siya. So yun, pati rin sa mga nag-support sa brand simula nung nag-launch kami, kahit naging Badass Tote Girl at naging by BTG siya, gusto ko magpasalamat sa lahat ng customer dahil yung support nila tuloy-tuloy pa rin. Yun lang po. Yes, at syempre no, maraming nakikinig ngayon ng mga aspiring entrepreneur. Pero takot mag-take risk sa pagpasok sa mundo ng pagnenegosyo. Yung iba naman meron ng kapital pero wala sila in mind, any idea ano yung gustong inegosyo nila. Ano yung maipapayo mo sa kanila being in this industry for 7 years? Start small. Yun lang talaga. Kasi pwede mo naman siyang gawin ngayon and then i-perfect mo siya along the way. Also, kahit, yun nga, ang motto ko ay do it scared but do it anyway. Na kahit takot ka, ang takot, ang fear ay emotion. Pero kailangan mo kasi, sa kahit anong bagay na gusto mong magawa or marating, kailangan mo mag-take action. So, taking action, first step na agad yon. And then along the way, pwede ka mag-aral, pwede ka magtanong, mag-observe, mag-research. Dahil may internet na ngayon, may AI, sobrang bilis na actually mag-start ng negosyo eh. Pero importante din na yung gagawin mong negosyo, gusto mo din siya. Kasi may mga times, maraming time na nakakapagod or feeling mo demotivated ka, ganyan. Pero tatanungin mo ba't ko ba ito ginagawa? Ano yung why? Bakit ito yung business na napili ko? Sino bang sinusuportahan nito? Mapapasaya ba ako nito sa araw-araw? Parang magiging natural siya sa'yo. So, kahit takot ka, ako nga takot ako sa interview na to, kinakabahan ako, pero ginawa ko kasi opportunity to para sa brand ko and then para sa akin din na may matutunan ako sa mga kapartner at ma-share ko din yung experience ko and hopefully ma-inspire din kayo na kahit takot ka, kaya mong gawin lahat ng bagay. Basta Of course, do it scared, but do it anyway. O, yan nga ang creative outlet turned real business. Ang kwento ng founder ng By BTG, Reese Lactao.